Tayo pong lahat ay magsitayo at ating pong tawagin ang ating pong mga tagapagpaawit, Brother Sinel and Brother John Mark, para po tayo ipangunahan sa masigang awitan. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay mag-awit. Amen. Awitin po natin, Jesus saves. And we believe that Jesus is the only way to heaven. Amen. Awitin po natin the verse 1 now. Sing. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Like the ships that cross the waves. Onward fish, our Lord's coming. Jesus saves. Walking on the rolling tide, Jesus saves, Jesus saves. Till the sailors far and wide, Jesus saves, Jesus saves. Sing the islands of the sea, echo back the ocean waves. Urge out King, urge to build. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle's cry. Jesus saves, Jesus saves. By His death and endless life, Jesus saves, Jesus saves. Sing it softly through the gloom, with a heart of mercy pray. Sing in triumph o'er the tomb. Jesus saves, Jesus saves. With the winds a mighty voice, Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation for the free, pious hymns and endless praise. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Amen. Purihin natin ang Diyos. At dahil sa Kanya nagkaroon po tayo ng katiyakan ng langit. Amen. Awitin po natin. Iyak ang naka Jesus. Anong iyak na kay Jesus, tagapagmanang anak ng Diyos, ang kasalanan ko'y tinubos, kaligtasan ko ngayon'y lubos. Ang aking awit at sambitin, ang pagpupuring mga pagkin, habang may buhay, bawat saglit, tagapagligtas ay tuwingin. Sing a verse now. Ang aming buhay, gawing hain, hanggang si Kristo'y muling dumating. Buhat sa langit, aawitin, hilig ang awan niya gagawin. Simon! Ang aking awit sasambitin, at pagpupuring walang batin, habang may buhay, bawat saglit, tagapagligtas ay tuwingin. Last verse now. Habang may buhay, magpasagot, kay Jesu Kristo'y magsisunod. Ang bawat tuhod ay niluhod, sundin ang tanang niluluhod. Ang aking awit ay sambahin,
gayon po tayo po ay tumayo sa solid na pundasyon ng ating buhay ang ating Amen. Panginoong Hesus. Verse 1 now sing, pag-asa po Ay si Kristo sa buhay ko ay tumubos. Ang lingap niya'y walang tapos. Pag-ibig niya'y anong tapos. O Jesus, ang bulan ko saan di maguguho. Pag-asa na walang laho. verse now. May bagyo sa buhay ko, kinukot na ang iyong puso. Bago man ang panahon, biyaya mo ay naroon. What's further chorus? O Jesus, ang bulan ko, saan di maguguho. Pag-asa na walang laon. Makita ka ng totoo, sa langit makakasalo. May ganda na di matanto, katulad mo, Jesu Cristo. Amen. How to love you now? O Jesus, ang bulan ko, saan di maguguho. Pag-asa na walang laho. Amen. Wow. Amen. Saya po na ating pong awitin ang ating pong huling awitin. Amen. Awitin po natin, when we all get to heaven. Wow. Verse 1, ready, sing. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout a victory. All the ladies now. While we walk the pilgrim pathway, as we overcome us. Sing it, ladies. Not when troubles we surrender, not a shadow, not a sun. Sing on. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout a victory. All the men now. Let us then be true and faithful, trusting, serving, and
naming Diyos, maraming salamat po sa maghapon na ito na iyong binigay, Panginoon, sa mga pagpapala, sa mensahe na aming napakinggan kayo ng umaga, Panginoon. Salamat po sa mga ngaral na ginamit mo upang kami ay hamunin muli sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. At ngayon po, Panginoon, ay salamat sa binigay mong oras upang kami makabalik at upang ikaw ay purihin at sambahin, Panginoon. At ikaw po ang patuloy na magpala sa amin, Panginoon, sa kabila ho, Panginoon, na ang aming pastor po ay pasumandaling wala, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa kanila at sa kanyang mga kasama, Panginoon. At gawin niyo ho silang pagkapala kung nasa man po sila ngayon. At ganun din po kami dito, Panginoon, sa Christ Baptist Church. Maging pagkapala kami sa isa't isa, Panginoon. At ikaw po ang sumaamin. At ganun din po, Panginoon, ay patuloy kaming matuto at mag-aral ng iyong salita, Panginoon. Ang lahat na ito ay aming pong dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong tawagin natin pong mga kapatid para po tayo pangunahan sa pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang hapon po muli sa ating lahat at tayo po'y muling magbabasa ng salita ng Diyos sa Book of Numbers, chapter 12, verses 1 to 16. Babasahin po natin ang salitan at sa uling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. At si Miriam at si Aaron ay nagsalitaan laban kay Moses tungkol sa pagkapag-asawa niya sa isang babaeng kusita, sapagkat siya'y nag-asawa sa isang babaeng kusita. At kanilang sinabi, ang Panginoon ba'y kay Moises lamang nakikipagsalitaan? Hindi ba nakipagsalitaan din naman sa atin at narinig ng Panginoon? Ang lalaki ngang si Moses ay totoong maamong loob, na higit kaysa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. At sinalita agad ng Panginoon kay Moises at kay Aaron at kay Miriam, lumabas kayong tatlo sa tabernakulo ng kapisanan, at silang tatlo ay lumabas. At ang Panginoon ay bumaba sa isang tila haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tolda. At tinawag si Aaron at si Miriam at sila'y kapwa lumabas. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo ng isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitnain, nakakausapin ko siya sa panaginip. Ang aking lingkod na si Moses ay hindi gayon. Siya'y tapat sa aking buong buhay. Sa kanya ay makikipag-usap ako ng bibig sa bibig, ng maliwanag at hindi sa malabong salitaan. At ang anyo ng Panginoon ay kanyang makikita. Bakit nga hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod, laban kay Moises? At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila at siya'y umalis. At ang ulap ay lumayo sa tolda, at narito, si Miriam ay nagkaketong, na pumuting gaya ng niebe, at tiningnan ni Aaron si Miriam, at narito, siya ay nagkakitong. At sinabi ni Aaron kay Moses, O Panginoon ko, sinasamo ko sa iyo na huwag mong iparatang ang kasalanan sa amin, sapagkat ginawa namin na may kamangmangan, at sapagkat kami ay nagkasala. Huwag mong itulot sa kaniya, isinasamo ko sa iyo, na maging parang isang patay na tunaw ng ang kalahati ng kanyang laman, paglabas sa tiyan ng kanyang ina. At humibik si Moses sa Panginoon na sinasabi, Pagalingin mo siya, O Diyos, pinamamanik ko sa iyo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, kung siya ay niluran ng kanyang ama sa kanyang mukha, hindi ba siya mahihiyang 7 araw? Kulungin siyang 7 araw sa labas ng kampamento, at pagkatapos ay madadala siyang muli sa loob. At si Miriam ay kinulong ng 7 araw sa labas ng kampamento, at ang bayan ay hindi naglakbay hanggang si Miriam ay nadalang muli sa loob. Sabay-sabay po tayong lahat. At pagkatapos ito ay naglakbay ang bayan mula sa Hazeroth at humantong sa ilang ng Paran. Maraming salamat po muli sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat.
shout and sing, standing on the promises of God. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior. Praising my Savior. Praising my Savior all the day long. Yes, I know I am believing, and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my
you win the victory, brother, you must fight. Keep on the firing line. There are many dangers that we all must face. If you die of fighting, it is no disgrace. Cowards in the service shouldn't have a place. Keep on the firing line. You must fight and be brave against all evil. Never run nor evil lag behind. If you would fight for God and right, keep on the firing line. I'm fighting for the kingdom, the battle must be won. The trumpet will be sounding, for there is work to do. I'll lay my armor down, take off the robe and crown. I'll walk on streets of gold with my Lord. Oh, I'm on the battlefield. My Lord, for my Lord. Yes, I'm on the battlefield for my Lord. I promised him that I would serve until I died. I'm on the battlefield for my Lord. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe. Forward into battle, see his banner go. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea. With a glory in his bosom that transfigures you and me. As he dies to make men holy, now he lives to make men free. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. His truth is marching on. Hallelujah. If the Savior stood beside me, would I do the things I do? Would I think of His commandments and try harder to be true? Would I follow His example? Would I live more righteously if I could see the Savior standing nigh, watching over me? If the Savior stood beside me, would I say the things I say? Would my words be true and kind if He were never far away? Would I try to share the gospel? Would I speak more reverently if I could see the Savior standing nigh,
watching over me. If the Savior stood beside me, would I often kneel to pray? Would I listen to the Spirit's voice and hasten to obey? Would I count my many blessings? Would I praise Him gratefully if I could see the Savior standing nigh, watching over me? If the Savior stood beside me, would I comfort those in need? Would I try to show the Savior's love in every word and deed? Would I give to those who hunger? Would I serve more willingly if I could see the Savior standing nigh, watching over me? He is always near me, though I do not see Him there. And because He loves me dearly, I am in His watchful care. So I'll be the kind of person that I know I'd like to be if I could see the Savior standing nigh. If I could see the Savior standing nigh, watching over me. Amen. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Hindi pa. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. Ayo pong lahat ay magsitayo at ating pong tawagin ang ating pong mga ngaral muli ngayong hapon na ito. Pastor Dakotanan. Salamat po, Brother Daniel. Magandang hapon muli sa inyong lahat. Parang nawagpahinga na eh. Salamat muli sa pagkakataon at pribilehiyo na magamit ng Diyos upang muling magpahayag ng salita ng Diyos. Actually, na-surprise ako. Dahil lang usapan namin ni Pastor pag umaga lang. Pero ang sabi niya sa akin, pag hindi ako nakahanap ng preacher sa hapon, maghanda-handa ka na. Ito na nga. Wala naman may magagawa. Pastor po natin yun eh. Amen? Nanatili po tayo nakatayo at tayo manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Once again, Lord, kami po'y lumalapit sa iyo na may pagpapakumbabang loob sa hapong ito, dakilang Diyos. Kung kami kanina ay binuksan mo ang aming mga tainga, ang aming isip, buksan mo rin ngayon, Panginoon, ang aming kamalayan, ang aming unawa, upang ang iyong mga salita, dakilang Diyos na aming pagbubulay-bulayin, ay ma-internalize po namin, dakilang Diyos. Unawaan po namin ng lubos-lubos upang ito'y magamit namin sa pang-araw-araw naming paglalakbay ng laban sa buhay upang lalo kaming maging matagumpay, maging successful na mga mananampalataya.
laban sa anumang mga hamon, mga discouragement, difficulties na aming kakaharapin. Kaya dakilang Diyos sa hapong ito, Panginoon, aking dalangin ang bawat isa sa amin, sa banal na Espiritu Santo, bigyan mo kami, Panginoon, ng wisdom, guidance sa aming pananambahan sa hapong ito. Hayaan mo, Panginoon, na kami po ay tabunan mo, Panginoon. Cover us, Lord, your holy blood. In Jesus' mighty name, amen. Please be seated, mga kapatid. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa isang bersikulo yung babasahin natin, mga kapatid. Very familiar sa inyo, very familiar sa atin. Pero ang salita ng Diyos ay ilang ulit man natin madinig, ilang ulit man natin mabasa, para siyang balon na hindi nawawalan ng tubig sa bukal. Maraming mensahe ang pwedeng kunin at lumabas sa salita ng Diyos. Amen? Huwag na kayong tumayo. Tayo nyo lang, basahin po natin ng sabay-sabay. Acts chapter 1, verse 8. Acts chapter 1, verse 8. Andiyan na po ba kayo? Say amen? Okay. Ang ating mensahe sa hapong ito ay maikli lang. Ito'y may halong motivational approach. Mga alas 6 ng hapon, baka sakali. Okay, andyan na po ba kayo? Basahin natin ng sabay-sabay. Ready, begin. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall receive witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Thank you very much sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Sa hapong ito, mga kapatid, kumapit po tayo sa ating mga upuan. Dahil simulan na natin, mga kapatid, ang pagbaybay ng mga salita ng Diyos. Okay, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay aking pong pinamagatan. Patingnan yan. Conquer the world through God's Word. So, ito yung ating pag-uusapan. Sabi dito, mga kapatid, sa verse 8, but ye shall receive power after that Holy Ghost is come upon you, and ye shall be my witnesses unto me both Jerusalem and all Judea and in Samaria unto the uttermost part of the earth. Yan po yung ating pag-uusapan, mga kapatid. Okay? Marami nang nagtangka na sakupin ang mundo. Okay? Marami na mga conqueror ang nagtangka na sakupin, i-conquer ang buong mundo. Pero hindi pa sila nagtatagumpay. Bago pa man nila, mga kapatid, gawin, ang Panginoon na ang unang nagplano. Hindi sa hamagitan ng armas, ikukungkir niya ang mundo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sabi nga niya, bago siya bumalik, ipipreach muna ang salita ng Diyos unto the uttermost part of the earth. So yan ang vision ng Panginoon. Pag sinabing vision, mga kapatid, ito'y makikita nyo sa mga iba-ibang sangay ng opisina, mga department. Meron silang nakasulat sa dingding, vision, mission, ano pa ito? Goals or objectives or goals. Yan, may mga nakasulat sila dyan. Okay? So, ilang mission, vision,
Katulad mga kapatid ng vision ng isang negosyante, si Mr. Pemberton, ang kanyang vision, ito si Mr. Pemberton, ito yung founder ng, may-ari ng Coca-Cola company sa buong mundo. Okay? Sabi niya, ang vision ko, in 2,000 years, lahat ng bansa o lahat ng tao sa mundo makainom ng Coke. Yun talaga ang plano niya. At siguro naman, wala pa sa atin dito ang hindi nakakainom ng Coke. So, ibig sabihin, nakangkir niya ang buong mundo sa pamagitan ng vision na yun. Okay? So, vision, mission, goals, or objectives. Ano daw kung pagkakaiba ng objectives at saka goal? Ang objectives ay attainable, while goals is long-term vision. Yung objectives na yun ay pwede mong magawa sa hindi masyadong mahabang panahon. Okay? So, bago pa man isulat sa dingding yan ng mga businessman, mga mission, vision, na ganyan, nasa puso na ng Panginoon. Sabi niya, go to preach the word, in all nation. So, iyan po yung plano ng Panginoon, mga kapatid. Kapatid, balik tayo sana sa ating PowerPoint. Balik mo sa ating PowerPoint. Okay. Taas mo ng konti. Taas. Yan. Ito yung kinalap ko mga conqueror sa buong mundo na binalak nilang i-conquer. Okay? Binalak nilang i-conquer ang mundo. Sino nakakilala niyan? Conqueror Constantine the Great. Okay? Meron siyang bago niya makangkir ang napakalaking bahagi ng mundo, habang nakikipaglaban siya noong March, may nakita siya sa langit. Okay? Na sa katirikan ng araw, nakita niya yung cross sa langit na may nakasulat na in hoc signos vinces. Na ang ibig sabihin sa magitan ng cross niyan, siya'y mananakop. Tingnan niyo naman sa history, si Constantine the Great ay talaga namang naging matagumpay na mananakop. Okay? So dito, from vision to ambition. Tayo nagsisimula sa vision, sa isip, anumang gawin natin, mga plano, business, or anuman, nagsisimula sa vision yan bago mo makaptured yung vision na yan. Okay? So, taas mo kapatid, meron pa akong nakulikta dyan eh. Ayan. Sino kilala nyo yan? Yan si Napoleon Bonaparte. Napakalawak, halos na yata masakop niya ang yung mga European, halos lahat, mga kapatid. Ang sabi ni Conqueror, mayroon siya napakagandang sinabi, mga kapatid. Ito'y, ang sabi niya, he said, until you spread your wings, you will have no idea how far you can fly. Sabi niya, mga kapatid, habang hindi mo binubuka yung mga pakpak, hindi mo malalaman gaano kalayo ang mararating mo. Napakaganda yung sinabi, mga kapatid. Hindi mo daw malalaman kung anong layo ang mararating mo habang hindi mo sinusubukang lumipad. Okay? Kaya mga kapatid, ano man yung galing natin, kapag tamad ka naman, ano yung talino mo, hindi mo naman i-apply, baliwala din. Okay?
So, anumang nalalaman mo, anumang academic ang narating mo, pag hindi mo sinubukang i-apply yan, ay hindi mo alam kung ano yung mararating mo sa buhay. Okay? At ang sabi pa niya, mga kapatid, victory is not always winning the battle, but raising everything you fall. Ang pagtatagumpay daw, hindi palaging pagtatagumpay sa pamagitan ng gera, ng pagkikipaglaban. Pero yung tagumpay, yung pagbangon every time na tayo ay nadadapa. Okay? Kaya kung i-apply natin sa mga business world, makikita nyo yung mga Chinese, marami namang kabiguan yan eh. Si Jack Ma, 25 beses na nireject yan. Pero, mga kapatid, every time he fall, bumabangon siya until naibukan niya yung kanyang pakpak at ngayon isa sa pinaka well-known billionaire sa buong mundo. Wala namang hadlang eh. Alam niyo mga kapatid, kung lahat naman tayo nakakita ng mukha ni Jack Ma, pambira, lamang lang ng 2 hilamos yun eh. Di ba? Pero, mga kapatid, talagang hindi niya ininda yung mga kabiguan sa kanyang buhay. Okay? From determination to victory. Pag determinado ka, talagang magtatagumpay ka. Okay? Sabi nga ng kasabihan it is not your fault when you burn poor. Di ba? But it is your fault when you die being poor. Talaga lang hindi mo kasalanan yung pinanganak tayo mahirap. Pero kung mamamatay ka, mahirap pa rin, kasalanan mo na yan. Wala kang ginawa sa space ng buhay na ibinigay sa'yo. Sa mga years na ibinigay sa'yo ng Panginoon, wala kang plinano, wala kang na-achieve. Kasi nga, hindi mo ginamit yung pakpak na ibuka para marayo ang marating. Amen? Next, nasa pa lang tayo mga kapatid, nasa introduction pa lang. Okay, next. Yan, kilala niyo yan. Conqueror. Adolf Hitler. Yan ang pumatay ng milyon-milyon mga Hudyo. Mga kapatid. Okay? Ito yung kanyang sinabi na napakaganda mga kapatid. Kahit siya masamang tao, meron naman siyang nasasabing maganda. Yung panahon ni Adolf Hitler. Ang sabi niya, think 1,000 times before taking a decision. But after taking, never turn back even if you get 1,000 difficulties. Sabi niya, bago ka gumawa ng mga desisyon, isipin mo ng 1,000 pag-iisip. Sabi niya, at pag naisip mo na, sabi niya, huwag kang aatras. Huwag kang magbaback out. Kahit man 1,000 na mga hardship, difficulties ang iyong makasalubong. Yan po mga kapatid, ang sinabi ni Adolf Hitler. Kaya yung realization niya, from realization to right decision. Isa na lang mga kapatid, patatapos na tayo, patatapos yung introduction. Isa pa. Ayan, sino yan? Aba, iba yan, ibang conqueror yan. Ha? Yang conqueror na yan, mga kapatid, hindi pa natatalo kailanman. Amen? Akala ni Satanas, nung mamatay si Jesus Christ sa cross, talo. Nagkamali siya. For the 3rd day, pangatlong araw, ginaig niya yung kamatayan. Amen? He is
the King of Kings and Lord of Lords. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot sa anumang hardship, difficulties, andyan tayo kay Kristo. Amen? Sabi nga ng Bible, kung andyan tayo sa Kanya, wala namang magtatagumpay laban sa atin. Okay? From crown of thorn to crown of triumph. Akala ng dyablo, nang si Jesus Christ ay kanilang pahirapan, latiguhin, sugatan, lagyan ng crown of thorn, talo na si Jesus Christ. Nagkamali ang dyablo, mga kapatid. Kasi si Jesus Christ, hindi siya natatalo kailanman. Darating ang panahon, yung malalakas na bansa na puno ng mga misahil. Sabi ng salita ng Diyos sa Book of Revelation, pag siya'y dumating, lahat yan susunugin niya sa pamagitan ng apoy ng kanyang bibig. Lahat ng mga bansa na yan ay kanyang dadaigin. At walang sino mang hindi matatalo dyan. Ganyan po ang Panginoon na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Amen? Punta na tayo sa mensahe. Okay. He's overall conqueror, mga kapatid. Next, gusto na ba yung message na? Ay, hindi yata nyo gusto eh. Manalangin na tayo. Ito na yung mensahe, mga kapatid. Next, brother. Yan. Number 1. Pero babasahin ko muna, mga kapatid, ang verse 7 dito. Ang sabi dito sa verse 7, and he said unto them, if it is not for you to know the times or the season which the Father hath put in His own power. Dito, mga kapatid, sa 7 at saka 8, nung planuhin ng Diyos ang pagmimisyon sa buong mundo, nandito sila. Nandito yung Father, sa verse 7, nandito yung Holy Spirit, at si Jesus Christ dito nagsasalita. Kompleto dito ang 3 person, mga kapatid. Okay? Number 1, mga kapatid. Hindi naman ito maraming aking point, mga kapatid. Parang 10 lang ito eh. Okay. Tingnan natin, mga kapatid, the powerful master of God's wonderful mission. Sino yung origin ng pagmimisyon? Okay? Ito yung makapangyarihang maestro sa kamanghamanghang misyon. Mga kapatid, wala sigurong bansa sa buong mundo ngayon na hindi pa narating ng Biblia. Amen? So, kamangha-mangha, mga kapatid. Kamangha-mangha ang Panginoon, mga kapatid. No? Siyang master nito. Siya ang dahilan. Bakit tayo narito? Tayo ay na-win sa pagmimisyon. Amen? Okay. So, mga kapatid, siya ang may pakana, kumbaga sa salitang sa atin, siya ang may plano na sakupin ang buong mundo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya mayroon tayong mga kapatid, nagsusuko ng buhay sa ibang lugar, sa Germany, sa Austria, kung saan-saan, mga kapatid. Bakit? Bakit sila nagpunta doon, yung ating mga kapatid? Nakita nila ang pangangailangan ng pagmimisyon. Amen? Nung nagpapastor ako, mga kapatid, sa Samar, marami kami napagdaanan. Natutukan na ako ng baril sa pangangaral. Nagkabato-bato na kami pag nag-preach kami ng gabi, evangelistic. Pinagbabato kami. So, mga kapatid, maraming hirap sa pagmimisyon, pero ito'y gawain ng mga taong nakakilala sa Panginoon. Amen? Okay, the powerful masters of God's wonderful mission. Letter A, the significance of power. Ano baga ang significant pag sinabing power?
Sabi ni Kristo, kasi itong panahon na ito mga kapatid, sila'y nandoon sa upper room, yung 120 na mga disciple. Pag ayaw nilang lumabas, takot sila kasi baka hulihin sila ng gobyerno, ng mga powerful na mga religions. Kaya sabi ni Kristo, bago ako umakyat, huwag muna kayong lalabas dito until hindi ipadara yung kapangyarihan sa inyo. Okay? Sabi ni Kristo, but ye shall receive power. So ano yung significant mga kapatid ng power? Bakit hindi sila pinalalabas ni Kristo hanggang hindi nadating yung kapangyarihan ay pinangako niya? Kasi mga kapatid, takot na takot yung mga Kristiyano. Kasi sa labas, maraming makapangyarihan, ang gobyerno pumapatay ng mga Kristiyano, ang relihiyon ay pinapatay si Kristo. Hinuhuli sila mga kapatid. Kaya sabi ni Kristo, bago kayo lumabas, antayin niyo muna yung kapangyarihan na ibibigay sa iyo, bibigay sa inyo ng Ama. Okay? Anong klaseng kapangyarihan ito mga kapatid? Bukod na sa, it is an extraordinary ability. Bakit? Nung dumating na ang Holy Spirit, mga kapatid, lumabas sila Pedro ang kasama mga disipulo. Hindi na sila natakot. May kapangyarihan na binigay ng Diyos. Hindi na sila nag-atubili. Nangaral sila. Wala silang pakialam, hulihin, patayin. Basta nangaral sila. Anong nangyari nung sila'y mangaral sila Pedro? Hindi na sila natakot magsalita sa publiko. Naligtas ang 3,000 mga tao sa Jerusalem. Amen? Hindi ba extraordinary power yan? Extraordinary ability? Na kanina takot na takot sila, na kanina hindi sila makalabas-labas, mga kapatid, nung magkaroon ng power sa bawat Kristiyano na nasa loob, lumabas sila, nangaral, nag-witness sa bawat tao doon sa city ng Jerusalem. Kaya mga kapatid tayo na mga Kristiyano, bakit hindi natin magawa yung pagsusulwin? Bakit hindi natin magawa yung pangangaral? Bakit lagi tayong may takot? Baka hindi maniwala, baka i-reject ako. Hindi ka makapagsimula ng mag-witness, mag-sulwining dahil wala kang power. Kaya bago tayo mangaral, manalangin muna, humingi tayo sa Diyos ng guidance upang magkaroon tayo ng extraordinary ability. Huwag natin sabihin, hindi ko kaya, wala akong ability nag-sulwining. Lahat po tayo kaya. Amen? Kaya po natin yan. Okay? Ano yung extraordinary ability na yan, mga kapatid? Tingnan natin yung 2 Corinthians 10, verse 4 and 5. Tingnan natin. For the weapons of our warfare are not, carnal, but mighty through God to pulling down of a stronghold. Mga kapatid, ang ating armas, sabi dyan mga kapatid sa verse 4, hindi karnal. Ibig sabihin, hindi sa humagitan ng kakayahan ng tao, kundi yung ating armas sa humagitan ng kapangyarihan ng Diyos, kayang bumawag ng mga stronghold. Nung araw mga kapatid, pag tinawag ng stronghold, ano yan, yung isang city, pinadira ng yung makakapal na pader na hindi kaya makapasok yung mga kaaway. Parang Great Wall of China. Inikot nila yung kanilang lugar para hindi mapasok ng mga barbarians. So mga kapatid, pag tinawag na stronghold, may nagkukontrol sa isang lugar. Kaya pag nagsulwining ka sa isang lugar, asahan mong may nagkukontrol yan na mga bodies, mga spirit of darkness.
Sarado ang mga puso ng mga tao niyan. Okay? Talagang kontrolado ng bad spirit ang lugar na yan. Stronghold niya yan. Kaya hindi mo pwedeng gamitan sa pag-witness ng sariling karunungan, ng sariling intelligent, ng iyong inaral sa akademiya. Hindi. Sa pamamagitan lang ng kapangyarihan ng Diyos, pwedeng mo mabuksan ang mga tahanan ng mga tao para magbukas ng salita ng Diyos. Amen? Verse 5. Sabi dito, casting down imagination and every high things that exalted itself against the knowledge of God. Ibabagsak niyan yung mga imagination ng tao. Bubuksan niya ang mga imahinasyon ng tao, kaisipan ng tao para makapasok sa kanila yung karunungan ng Diyos. Okay? So yan po mga kapatid, ang dahilan. Okay, next. Okay. Nasa extraordinary ability tayo. Letter B, bukod na sa number 2, not only extraordinary ability we can avail from God, but also extreme activity. Pag sinabing extreme activity, sobra ka ng busy sa paglilingkod, nangihina ka na ng lulupay-pay pa, pero nagtataka ka, bakit nagagawa mo pa ang gawain ng Panginoon? Naalala niyo mga kapatid si Elijah? Di ba? Galing siya sa pagtatagumpay, pinatay niya yung lahat ng mga 450 na mga false prophet. Nasaksihan niya yung kapangyarihan ng Diyos. Pero nang sabihin ni Jezebel, na bukas, papapatay kita. Tumakbo ngayon si Elijah. Pagod na pagod, takot na takot, lupay-pay, tumakbo sa kabundukan, natulog doon sa ilalim ng kahoy na juniper. Habang siya natutulog, kita ng Diyos yan, mga kapatid. Ginising siya ng Diyos, anak, kumain ka muna. Alam kong pagod na pagod ka. Malayo pa yung lalakbayin mo. At that time, mga kapatid, nang pinakain siya ng tinapay, ng angel of the Lord, 40 days, 40 nights, hindi siya nagutom. Makita niyo mga kapatid, extraordinary ability na ibibigay ng Diyos. Kamangha-mangha, magtataka ka sa sarili mo. Dati hindi ka naman marunong mag-witness eh. Pero ngayon, aba, ang lakas na ng loob mo. Amen? Okay, not only significant of power, but also supernatural power. Ang bihira yan, mga kapatid. Nakasalubong na ba kayo ng mga mambabarang? Ha? Nakasaksi na ba kayo ng mga mahikiro? Meron daw sila mga supernatural power. Hindi tinatabla ng itak, hindi tinatabla ng bala. Meron yan. Diba? Meron yan. Pero mga kapatid, ang supernatural power ng Panginoon ay hindi pa natatalo yan. Okay? Tingnan natin sa Luke chapter 13 verse 19. So, Luke chapter 13 verse 19. Ang sabi dito mga kapatid ng Jesus Christ, nang suguin niya yung mga nagbimisyon. Behold, I give you a power to tread on a serpent and a scorpion. Sabi ng Panginoon, sa pagbimisyon nyo, ibigyan ko kayo ng kapangyarihan na kahit yung mga ahas, scorpion, hindi kayo tatablan. And overall, the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Sa pangkalahatan, sabi ng Diyos,
Kahit yung kapangyarihan ng mga kaaway, hindi kailanman kayo masasaktan. That is an extreme ability from God. Amen? Okay, balik tayo mga kapatid sa ating amazing strength, mga kapatid. Bibigyan ka ng Diyos ng kamanghamanghang lakas. Sabi nga sa Isaiah 31:40, 31. He that wait upon the Lord, he that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Hindi ba amazing yan, mga kapatid? Amazing strength. Sabi nga ni Paul, I can do all things through Christ strengthening me. Amen. Mga kapatid. Next. Bibilisan ko na. Assurance of safety. Not only amazing strength, but also an assurance of safety. Ipinaka ko ng Diyos, hindi ka maano anak. Si Daniel, nandoon sa yungib ng mga leon, tinatapik lang ng Diyos ang bibig ng leon. Si Shadrach, Meshach, Abednego, pinasok sa nagbabagang apo, nagniningas na apoy, ginawa lang na Lunita Park, ginawang pasyalan ng apat ang apoy. Psalms 23 verse 4, sabi doon, kahit man ako lumakad, sabi dito, yea, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Ang sabi ni David, kahit ako lumakad, the valley of death, the shadow of the valley of death, I will fear no evil. Wala akong katatakutan. Okay? Wala akong katatakutan. So mga kapatid, napakaganda yung kapangyarihan ng Diyos na mayroon ang isang Kristiyano. Huwag kayo matakot mag-sulwining. Sabi ko sa inyo, nag-sulwining na ako ng isang mambabarang gabi pa yon. Naghahandog sila ng mga manok. Pero yung mambabarang na yun, naligtas, mga kapatid. Maraming tao, pero naligtas. Akala ko hindi tumalab yung salita ng Diyos. Pero totoo pala, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay mas makapangyarihan, matalim, kaysa dalawang AIDS, mga kapatid, na kayang tumagos sa mga ikalalaman ng buto. Kaya walang nagawa yung babarang. Hanggang mamatay, naglingkod siya sa Diyos. Okay? Next, mga kapatid, sa ating bilisan lang natin. Si Sainil, medyo napipikit-pikit na yung mata. The presence and the mentor of God's work in the ministry. Sino yung presente habang tayo'y nagbimisyon? Sino yung kasama mo? Kanina, the powerful master of God's mission. Ito, the presence and mentor of God's work in the ministry. Sino yung mentor na yan? Sabi dito mga kapatid sa verse 8, kanina binasa natin, ang sabi, but ye shall receive power after the Holy Ghost is upon you. Mga kapatid, nang manaog si Kristo, umakyat si Kristo sa langit, ito yung pumalit. Sabi ni Kristo, maghintay kayo, magsusugo ako ng komporter sa inyo. Huwag kayo malungkot na alis ako. Susuguin ko, hingin ko sa Ama na magpadala siya ng komporter. That is the Holy Spirit, mga kapatid. Okay? That is the Holy Spirit. John 14:26. Tingnan po natin.
Sabi dito, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Sabi ni Kristo, kay malungkot. Hihingiin ko sa Ama, magpadala siya sa pangalan ko. Sa panahon ng kailangan nyo ng tuturuan kayo anong gagawin. Sa panahon na kayo nakakalimot sa salita ng Diyos, dadalhin kayo ng alaala ng Holy Spirit para maalala nyo yung mga itinuro ko sa inyo. Sabi ng Holy Spirit. Yan po yung ating kasama. Okay? Yan po yung ating kasama sa araw-araw. Sa panahon ng tayo nalulungkot, sa panahon ng tayo puno ng surilanin sa buhay, sa panahon na tayo hindi na nakapagbabasa ng Bible, hindi na tayo nakakapag-pray, ang Holy Spirit ay tumatapik sa atin. Anak, mag-pray ka. Okay? So next, kapatid, bilisan lang natin. He is a comforter, He is a counselor, okay? He is our conscience, He is a convict. Okay? Yan ang trabaho, mga kapatid, ng Holy Spirit sa atin. Okay? Romans 8, basahin ito, isang versikulo. Romans 8:26, mga kapatid. Romans 8:26. Romans 8:26. Ang sabi dito, mga kapatid, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not what we should pray. For us we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groaning which cannot be uttered. Sabi ng salita ng Diyos, ang Holy Spirit ang tumutulong sa ating mga kalumbayan, sa ating mga infirmities. Sa panahon na hindi tayo marunong mag-pray, but the Spirit itself make it intercession. Tinatapik-tapik tayo ng Holy Spirit. Anak, parang hindi ka na nagsisimba, parang hindi ka na marunong mag-pray. Malapit ka na mag-backslide. Okay. Shall we continue, brother? Okay. Punta na tayo sa pangatlo. Kasi kanina may dalawang babae na nagbimintor sa akin. Dalawa daw lang yung point na hindi na yung pwede yun. Okay, number 3, mga kapatid. Number 3. Uwi daw sila ng maaga. Next, Brad. Ito. Gospel of Salvation. Okay? Ito, number 3. Ito na yung number 3, mga kapatid. Ang una, the powerful masters of God's wonderful mission. Ang pangalawa, the presence of God's mission. The preaching and meaning of God's wonderful message. Ito, mga kapatid. Ye shall be my witness. Sabi ni Kristo, kayo yung aking magiging testigo. Okay? Bakit sinabi niya yun sa mga disipulo? Kasi ang mga disipulo mismo, ang kanyang tinuruan, ang nakita ng mga disipulo, ang kay Jesus Christ, mga ginawa, mga miracles, lahat ng kanyang ginawa, ang mga disciple ang nakakita, ang nakasaksi. Kaya sabi ni Kristo, ye shall be my witnesses. Kung anong nakita nyo, kung ano yung narinig nyo, pangaral nyo. Mula sa Jerusalem, Samaria, Judea, until the uttermost part of the earth. Ano yung dapat natin ipang-witness? Letter A, the gospel of salvation. Yun lang naman Huwag kayong mag-witness
labas sa gospel of salvation. Ano ba yon? 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Ito yung dapat natin ipinangangaral, mga kapatid. Ang sabi dito, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. By which also ye are saved, if ye keep in memory that what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Verse 3, for I have delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scripture. Verse 4, ito yung gospel. And that He was buried, and that He rose again, and the third day, according to the Scripture. Ito yung dapat na ipinangangaral natin. Wala pang ibang religion, mga kapatid. Ha? Si Confucius, nangaral, namatay, pero hindi muling nabuhay. Si Buddha, nangaral, namatay, maraming tagasunod, hindi nabuhay. At marami pa, mga kapatid, ng mga leader ng iba't ibang reliyon sa mundo. Hindi katulad ng leader na si Jesus Christ na namatay, inilibing, sa pangatlong araw siya nabuhay. Wala pang ganun, mga kapatid. Amen. Si Kristo lang yung ating pinaglilingkuran. Okay? Yung ibang mga leader ng mga religion, mga kapatid, na umaangkin, katulad ni Joseph Smith or Muhammad, sila'y namatay, hindi na muling nabuhay. Wala silang ginawang miracle nang sila'y naging leader, mga kapatid. Walang isang miracle na nagawa yung mga leader na yun. Si Confucius, hindi nakabuhay ng patay. Hindi nakapagpagaling na may sakit. Si Jesus Christ lang, mga kapatid, ang siyang Diyos, siyang nangaral dito sa lupa, na more than 35 times gumawa ng miracle dito sa mundo. Kaya kakaiba yung pinaglilingkuran po natin. Amen? Next, kapatid. Mahina yung ating yun. Not only, mga kapatid, salvation is not our act. Hindi yun gawa natin. It is the act of God. Amen? Hindi natin dapat pinagtatrabahuan yan yung salvation. Kasi may gumawa na yan. Panahon, mga kapatid, ng mahal na araw, maraming taong gumagawa ng iba't ibang ritual upang maligtas o patawad ng kasalanan. Ang iba'y nagpapasugat sa likod, nagpapalatigo sa likod, lumalakad lang walang tsinilas, nagpapapako sa cross. Akala nila, ganong kahirap ang kaligtasan. Hindi po. Hindi mo na dapat pahirapan yung sarili. Si Kristo na ang naghirap para sa iyong kaligtasan. Amen? And number 2, salvation is the authority of God. Hindi yun otoridad ng tao. Ang sabi nila, magmembro ka sa aming simbahan, maliligtas ka. Malibang hindi ka magmembro sa aming iglesia, hindi ka maliligtas. It's not an authority of God. Amen? Kaya yung iba na mga membro ng sikta, kapag sarado na, nahawak sa dingding ng simbahan, kasi pag nag-rapture, dadalhin yung kailang building, yun ang building ang ililipat. Kaya nahawak lang yung iba, pag nasaraduhan, nahawak yung iba. Mga kapatid, ang salvation ay hindi authority ng tao, it is authority of God. Kaya nga siya namatay para dyan, mga kapatid. Okay? Hindi ganun kahirap, mga kapatid, ang kaligtasan Authority of God. Sabi ni John the Baptist,
John chapter 1 verse 29. Papalapit si Kristo. Ang sabi niya, "Behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world." Walang pwedeng kumuha, maglinis ng iyong kasalanan. Hindi pwede yung relihiyon, hindi pwede yung mga gawa, hindi pwede yung sino man, kundi si Kristo lamang, ang dugo ni Jesus Christ. Amen? Hindi ganun kahirap mga kapatid eh. Ang salvation is not an authority by man. Ang sabi ng Mormons, magiging katulad tayo kay Kristo pagdating ng araw. It's out of biblical teaching mga kapatid. Okay? Next, kapatid, balik tayo. Okay. Letter B, it is a global Savior. Okay? Si Kristo ay hindi lamang Savior ng Pilipinas. Amen? Hindi lamang si Kristo Savior ng Israel. Si Kristo ay manliligtas sa buong mundo. Okay? Anong sabi sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. He is a global Savior. Wala siyang tinatanging tao, itim, pula, puti, kayumanggi. Minahal tayo ng Diyos. Amen? Ay, hindi ko iniligtas yung mga, kanina mayroong kapatid na kiusap sa akin, sabi niya, talagang ayaw ko yung doktrina ng Calvinism, may pinili lang ang Diyos. Hindi po. Mali po yun. Walang tinatangi ang Diyos na kanyang nilikha. Amen? Jesus Christ is a sacrificial lamb. Jesus Christ is a Son of the living God. Amen? Siya naman ang anak ng Diyos eh. Walang iba na sinugo dito sa mundo. Sasabihin ng taga Davao, ako yung Kristo dito sa Pilipinas. Kung sa Jerusalem may Kristo, sa Israel may Kristo, ako yung Kristo dito sa Pilipinas. Hindi kayo maliligtas pag hindi kayo nagparehistro sa akin, sabi ni Kibuloy. Kalukuhan mga kapatid. Si Kristo lang, the Son of the living God. Amen? Okay, hay, nakahinga na tayo ng malalim. Pag ilan na tayo? Ha? Pag-ilan na? Pang-apat na kapatid. Ayan. Yung dalawang babae nakatingin na sa akin. The preparation of movement of God's workers in according to His mandate. Ito na yung preparasyon ng mobilization or movement ng mga manggagawa ng Diyos ayon sa kanyang mandato. Okay? Ito na yung movement. Sabi ni Kristo, kayo'y magiging witness ko mula saan? Jerusalem is the capital city at that time. Amen? Sabi ni Kristo, hindi lang kayo mananatili dito. Okay? Dadako pa kayo sa Judea, Samaria, at hindi lang yon. Until the uttermost part of the earth. Saan? To all places of the world. Number 2, to all provinces of the world. Number 3, to all populations of the world. And letter B, mga kapatid, hindi lang from capital city, but also the central continent. Sentro ng lahat ng kontinente. Sakop yan ng mandato ng Panginoon. Interlocality, inter-island, international. Yun po mga kapatid, ang dapat ginagampanan nating lahat. Hindi ka man makapunta sa ibang bansa, mayroon tayong local. Ano, Sanil, may mission ba tayo pagkatapos ng Bible School?
Amen. Not only to the central continent, but literacy to the civilized country. Okay? Lahat ng sibilisasyon, lahat ng civilized country, kailangan maabot ang salita ng Diyos. To all citizens, to all kinds of culture, to all colors of people. Lahat yan, mahal ng Diyos, mga kapatid. Okay? Kaya lahat tayo, inuutusan ng Diyos na ganito. Iba-iba lang kakayahan natin, iba yung level ng pag-abot ng tao. Saan ka man offices, saan ka man school, saan tayo lahat dinadala ng Panginoon pang araw-araw, saan places, mayroon isusulwining. Amen? Ay, tapos na. Okay, brother, itaas mo na. Medyo nakakita na ako ng mga ngiti. Hindi, yung isa pa, yung isa, wag yan. Hayaan na natin yan. Ito yung encourage. Yan. 7 principle to key success. Gusto mong maging matagumpay na Kristiyano or tao dito sa mundo? In number 1 na principle, embrace the big picture. Ibig sabihin, mga kapatid, kung mangangarap ka lang, lakihan mo na. Ha? Lakihan mo na. Ika nga ang pangarap naman, sky is the limit. Tama? Wala namang boundary yan, walang bayad. Kaya embrace mo yung big picture. Di ba? Nakikita niyo, mga kapatid, si Henry Sinong araw, sabi ni Pastor Pio, ang pwesto niya sa Santa Cruz ay maliit lang na tindahan ng mga sapatos na kanyang, nung pagkatapos ng Second World War, kinuha niya yung mga leader na sapatos galing sa ibang bansa, binibinta niya sa Santa Cruz. At isang araw, na nakisilong siya sa Mercury, pinagtabuyan siya sa kariton. Sabi niya, pag ako'y nagkaroon ng isang malaking tindahan, hindi makakapasok yan. Big picture, mga kapatid. Mula sa maliit na sindahan ng sapatos, sabi ni Pastor Pio, pag nadaan sila, laging nakangiti si Henry. Napakaganda mag-ano ng mga customer. Okay? And number 2, mga kapatid, gather diverse perspective. Kapag gusto mong naging success sa Kristiyanong buhay man or dito sa mundong ito, mga kapatid, mag-gather ka ng iba't ibang pananaw, iba't ibang opinion. Makakatulong yan pagdating ng araw, ganito lang ginawa ni kapatid ganito yung nagtagumpay siya, ganito lang ginawa niya Okay? So, number 3, leverage data and technology. Medyo magkuha ka ng mga ibang idea. Okay? Hindi masama yun. Kasi nasa ano na tayo ngayon Nakapag-iwanan tayo pag hindi tayo umayon sa mga ganong technology. Kaya nga, minsan pag tuturo kami sa Bible College, iba nag-online. Ginagamit yung ganong technology. Number 4, avoid analysis to paralysis. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Iwasan nung mag-isip na magduduro sa iyo sa sobrang pag-iisip mo, napaparalyze na yung isip mo, hindi ka na makagawa tuloy. Okay? And cultivate resilience by overcoming your fear and failure. Nakita natin, mga kapatid, iwan na natin yung mga kabiguan. Yung mga takot noon, yung mga kabiguan na yun, i-overcome natin. Okay? And number 6, practice decision making. Pag di-decision ka, pag-aralan mo muna anong magiging outcome, anong magiging return, pag nag-decision tayo. Okay? And number 7 last, develop your intuition. So mga kapatid, sa hapong ito,
kailangan ng Diyos ang matagumpay na Kristiyano. Amen? Ayaw niya ng talunan na Kristiyano. Amen? Kailangan nakikita ng Diyos yung masaya na Kristiyano, matagumpay na Kristiyano, maging spiritual man o mga sa physical na bagay. Gusto ng Diyos yan makikita ang kanyang mga anak na matagumpay. Amen? Salamat po sa hapong ito sa pakikinig ng isang mensahe, Panginoon, na galing sa Biblia. Okay, tumayo po tayo lahat, mga kapatid. Dakilang Diyos, once again, salamat po, Panginoon, na tinuruan mo kami kung papaano kami maglakbay sa mundong aming ginagalawan. Mayroong pangarap, mayroong vision na makatulong sa iyong gawain, dakilang Diyos. Mayroong goals na aming tinatarget, Panginoon, sa buhay na ito. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na bawat isa sa amin makapagdala ng kaluluwa sa iyo. Ilang persona man yan sa isang taon, ilang kaluluwa man yan bawat buwan. Lord, tulungan mo na maging matapang, bigyan mo ng wisdom ang bawat isa sa amin, magkaroon ng courage sa pagwiwin ng kaluluwa, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa hapong ito. Nawa dakilang Diyos, sa pamamagitan ng gabay ng Espiritu Santo, ang bawat isa sa amin kumilos na parang may extraordinary power, may extraordinary strength, Panginoon, na gagamitin po namin sa pakikibaka sa mundong makasalaanan na aming ginagalawan. Kaya naman, Lord, aming hiling, wag mo kaming papabayaan, ipadala mo man kami sa gitna ng mga lubo, Panginoon. Kami ay magtatagumpay at hindi makakapanakit ang sinuman. Salamat, O Diyos, sa hapong ito sa iyong mga anak. Pagpalain mo sa magitan ng iyong salita ang bawat mga anak mo na narito o nasa online nun, Panginoon. Pagpalain mo. At habang kami narito sa mundong ito, Panginoon, makita mo kami na nagtatagumpay, dakilang Diyos. Salamat po. At dalangin ko rin, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon, si Pastor Conwy, na sa Mindoro, Panginoon, gamitin mo ang kanyang bibig, gamitin mo yung kanyang karunungan upang may mga taong makakilala at maabot ng iyong ibanghilyo, Panginoon, dito sa Mindoro, Panginoon. Ingatan mo siya, Panginoon, sa kanyang pagbabalik. In Jesus' mighty name, Amen. Brad Daniel. Salamat po, Pastor Dakotanan. Tayo po ba ay pinagpala ng salita ng Diyos? Amen. Salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe. Tayo po ay, yamang tayo ay nakatayo, ating pong tawagin ang ating pong mga tagapagpaawit para pangunahan tayo sa isang awitin habang ang ushers po ay pumunta sa harap at hilingin po natin si Deacon Danny Ginto para pangunahan tayo sa offertory. Amen. Awitin po natin yung trust and obey. Alam naman po natin na sa paglilingkod po, hindi po madali. Pero mga kapatid, tandaan po natin, hindi din po mahirap. Kung tayo po ay magtiwala at sumunod lamang sa Panginoon. Amen? Awitin po natin ito. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and we all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Verse now. Not a shadow can rise, not the clouds in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sign or a tear can abide while we trust
trust and obey. Chorus now. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Ama, Diyos ng pagpala at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri po namin kayo, pinasalamatan. Sa buong maghapon, kami po ay pinagpala mo ng iyong mga salita. Mga salita po na ang panalangin po namin ay mating mo po sa aming isipan at sa aming puso at magawa po namin ito ng taimtim po na nagtitiwala sa inyo na kami po ay tutulungan ng iyong mahal na Espiritu upang kami po ay magtagumpay sa lahat po ng aming gustong gawin patungkol po sa paglilingkod po sa inyo. Purihin po kayo at maraming salamat po sa mga salita mo. Ngayong umaga hanggang ngayong hapon. Patuloy po itong nagbibigay po sa amin ng encouragement upang magpatuloy po sa ministeryo yung pinakala po sa amin. Salamat po kay Pastor Dakutanan sa kanya pong magtuturo sa amin. Sa kabila po nang wala po ang aming mahal na pastor, siya po ay nasa ibang lugar, i-bless mo rin po siya doon, Panginoon. At pagpalain po ang mga gawain sa dako niya ng Mindoro sa panguna po ng aming misyonaryo na si John Legaspi. Purihin po kayo ng maraming. Bahagi po ng aming mga gawain ngayong hapon, kami po ay magbibigay po ng aming mga tithes and offering. At panalangin po namin na ang bawat isa ay maging aktibong participant ng gawain ito ng pagbibigay. Salamat po sa inyo, maging ang aming mga kasamahan sa online ay bless mo rin po sa mga salitang kanila pong narinig. Purihin po kayo ng maraming. Salamat po sa inyo. Dalangin po namin ito, nagpupurit ng kapasalamat sa pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang hapon po, church. May isang kapatiran po tayong nagdiriwang ng kanyang karawan. Amin pong inimbitahan sa harapan si Sister Nora Gamit at amin po kayong binabate ng happy birthday. Hilingin po natin si Brother Sammy upang siya pong manalangin sa may karawan. Sige po. Sister Nora. Ayan. Sige po, hintayin po natin.
Ayan, natin pong awitan si Sister Nora ng Once Again Has Come Your Birthday. Ready now? Sing! Once again has come your birthday. Once again the time has come. What a lovely gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time this year. What a lovely gift from Jesus. He has given you one more year. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May each day of the year, may you feel Jesus near. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And many more years to come. Prayer request po. Prayer request ko po ay patuloy na maglingkod po sa Panginoon at panalangin po para sa lahat po ng miyembro at sa pamilya ko po sa kalusugan. Tayo po ay manalangin at pumikit po tayo at yumuko. Panginoon, pinupuri ka namin sa araw na to at sa mga mensaheng aming narinig. Tunay nga, Panginoon, ikaw ang Diyos, ikaw pong patuloy na magbibiyaya sa amin. Dalangin namin, Panginoon, ang kapatid ni Sister Nora, Panginoon. Pagpalain niyo siya, Panginoon, ang kalusugan ay patuloy niyo ibigay sa kanya, kaya ay ang bagay na patuloy na pasalamatan niya na tinatanggap niya, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang kanyang pamilya at ang kanyang buhay, patuloy niyong gamitin sa paglilingkod at patuloy na magkaroon ng kalakasan at ganyang magabayan din niya kanyang mga anak at pamilya, Panginoon. Pagpalain niyo kami, Panginoon, dalangin namin at pinupuri ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo tumungo sa pangwakas na panalangin na pangunahan po ni Brother Neil Hontilla, meron po tayong mga konting announcement. A Mother's Fellowship po, after the service, Mother's Fellowship ng Ruth Group. Saan po ang, dito po? Ruth Group, saan po ang fellowship nyo? Dito po. Okay, dito daw po sa left side ng auditorium. At YP Fellowship din po after the service. Yun lamang po. Meron pa po bang additional na announcements? Wala naman po. Sige po, tayo pong lahat ay magsitayo. At atin pong tawagin si Brother Nerl para po tayo wakasan sa panalangin. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Dakila Ama, muli sa oras po na ito, kami po ay nadulog po sa inyo. Kita niyo po kami, Panginoon, bilang iglesia ay nagkakaisa ang puso, aming isip. Salamat po, Panginoon, sa maghapon na paglilingkod. Nawa ay natagpuan niyo po ang aming puso na tunay na naglilingkod po sa inyo, nagpuri po sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Kita po namin ang bawat isa po sa amin, yung aming mga sarili, yung aming mga pagkukulang. Subalit dama din namin ang inyong pag-ibig po sa amin. Salamat, ang inyong kamay ay hindi po naurong sa bawat isa po sa amin. Kami po ay patuloy niyo pong inaabot. At andyan po ang inyong salita, laging sapat, laging nahanap po, Panginoon, ang tamang puwang sa bawat puso po namin. Tawa po, ang bawat isa po sa amin ngayong hapon po na ito ay taglay ang kagalakan at ang puso ay buong nagpapasalamat dahil kami po ay muling napatibay, nasaway, naturuan po sa inyong salita. Maraming salamat po sa lalaki inyong ginamit. O Panginoon, patuloy pagpalain ng Pastor Dakutanan, patuloy bigyan ng kalakasan ng katawan, at ganong pusong laging bukas, Panginoon, upang tumugon sa request na aming Pastor every time na siya po ay mawawala sa amin. Dalangin ko rin po, Panginoon, aming mahal na Pastor Conway, ay nawa ay kayo po siyang patuloy na sa kanya, ang kaalaman, ang karunungan, ay nawa, Panginoon, ay
patuloy niyong ipagkaloob sa Kanya at bigyan po siya ng malakas na pangangatawan at masayang puso na naglilingkod po, Panginoon, upang kung saan mo po siya dalhin ay tunay na ang bawat salita na mutawis kanyang bibig ay magkaroon po ng tamang puwang sa bawat puso makikinig at meron mga kaluluwang madala po sa inyong paanan. Bless niyo po patuloy yung bawat isa po sa amin, patawad sa lahat ng pagkukulang po namin. At dinadalain ko po, Panginoon, ang lahat ng bagay na aming pinagsisikapang mabuti. Inawa kayo po ang siyang patuloy na magpala. Masumpungan mo kaming nagkakaisa patuloy na maglingkod po sa inyo. At nawa ay tunay, Panginoon, na nawa kagalakan niyo po kami. Hindi po kayo nagkulang kahit kailan po sa amin sa kabila ng katotohanan na kami ay laging kapos. Subalit ang inyong biyaya at ang inyong pagpapala ay lagi po naming dama. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Muli po, ang isang buong linggo po nito ay aking pinagkatiwala po sa inyo. Gabayan na po ang bawat isa po sa amin, bawat tatay, bawat nanay, bawat mga anak po namin. Lahat ng aming gagawin, Panginoon, nawa ay hindi po kami kusang hahakbang o gagawa ng mga bagay na walang pagsangguni po sa inyo upang ang bawat hakbang po namin, Panginoon, ay may tiyak na patutunguhan kung kami po ay laging mananalig po sa inyo at magpapasako po sa inyo. Muli po, ang lahat ito ay aking samot dalangin, tangi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa lahat. God bless.